Magandang araw mga pare at meron tayo mulit pag-uusapan itong si tinatawag nila ngayon na Mr. Google o Attorney Google. Sigurado akong kilala nyo na kung sino to. Kasi nakita ko sa video tatakbo daw to ng gobernador eh. Tignan natin kung paano siya magtalumpati sa stage. Kayo na humusga mga pare kung anong ginagawa nitong tao na to. So panoorin natin to ha. Bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako bilang Bakit kayo nandyan? tatakbong gobernador, Oh, gobernador daw. humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong Ano? Uy! magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Uy! Palakpakan! Luhaan! Ang lupit naman pala. So tatakbo daw siya ng gobernador. Ayaw niya na sa ayaw niya na sa Congress. Bakit kaya? Anyway, yung sabi niya dito, hindi daw kayo uuwing luhaan. Galing ni kuya, Parang parang talagang mabait na mabait eh. Kaya wag mong hawakan sa ulo yung mic ha. Ngungo na eh. Ang tuloy natin. Yes! May dalang pera! Ano daw? Ulitin natin. Ito wala yung audio. Ulitin nga natin. Bakit po kami narito? Oh, bakit? Gusto po namin na ako bilang tatakbong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. Yun, suporta daw, suporta. Suporta, hinihingi niya ha. So, anong kapalit ng suporta? Ito daw. At ako naman, Yes. gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Yes. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayong may dalang pera. Yes. So, mga pare, ano sa palagay nyo ang tawag dito? Lantarang vote buying, di ba? So, pwede ba to? Pwede ba to dito sa atin? Di ba bawal yan, vote buying? Talaga si Zero. Ewan ko kung sino ang dapat dito pero parang Comelec yata ang dapat tumingin dito eh. Ano bang Comelec? Galaw-galaw. Ano bang dapat yung gawin dyan? Mamaya panoorin natin yung kayabangan niya. Pero itong bait niya dito eh, di ba? Ako po, puro po eh. Ako po ay humihingi po sa inyo po ng ng suporta po sa inyo. Tapos bibigyan ko po kayo ng pera po. Okay, tuloy natin. Aside Sabi niya pera daw, pera. sa bibigyan po ni Congressman Dodo Nain, ang iyong pong lingkod, pera natin personal, ibibigay ko sa inyo. Yeah! Pera niya daw na personal. Okay, pera mong personal, pero saan galing yung pera mong personal? Tanong lang po, sir. Tanong lang naman, tanong lang. Sige, tuloy natin. Pero pa maganda rito. Hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po kami. Oh, ang yabang naman pala. Partida, hindi pa daw siya gobernador. Nagbibigay na siya ng pera. Paano pa pag naging gobernador siya? Di mas marami siya ibibigay, ganon? Lakas naman pala eh. Alam nyo mga kababayan, dapat sige, kunin nyo yung yung kunin nyo yung ibibigay niya. Kunin nyo. Bakit ba din ninyo kunin? Bigay niya yan eh. Pero isipin nyo to, dapat ang papakinggan yung politiko, hindi yung basta lang yung ganyan, yung anong tawag dito, yung
magpapasikat, bibigay kang pera, hindi kayo uuwing luhaan. Hindi dapat ganun. Oo, sabihin na natin na kailangan natin yung pera. Siyempre, sino ba namang hindi may kailangan ng pera? O kunin nyo yan. Pero isipin nyo kung sino yung talagang gumagawa. Excuse me. Sino yung gumagawa o sino yung talagang may malasakit sa inyo. Hindi yung ganyan. Oo, sabihin na natin na gumagawa sila ng ganyan kasi ano yan pang malakas yan sa tao Diba? Sino ba namigay sa amin ng pera? Sino namigay sa amin ng pera? Pero isipin nyo kung yung syudad nyo ba umunlad dahil dun sa opisyal na yon, umunlad ba yung lugar nyo nung nakaupo siya o hindi? So, pwede natin palitan yun kung walang nangyari sa lugar nyo. Pwede kayong bumoto ng ibang politiko. Pero wag nyo iboboto yan, yung namimigay ng pera na ganyan. O, puro pamigay na lang ng pera, dapat ilatag niya yung gagawin niya. Ano yung gagawin niya? Hindi pwede yung mga kampanya siya tapos puro bigay na lang tayo ng pera. Hindi pa pwede yun. Walang mangyayari sa lugar natin. Walang mangyayari sa bayan kung puro ganyan na lang. Kasi to si Sir puro Google lang inaano Hindi ka naman sa inaano na walang alam si Dan Fernandez Pero dapat bago ka kasi mambabatas ka dapat bago ka magsalita ng mga ganyang bagay, bago ka gumawa ng mga ganyang bagay, dapat isipin mo muna o pag-aralan mo muna. Sa bagay kasi hinahamak niya yung isang abogado, mamaya panoorin natin Abogado yung hinahamak niya. Hindi naman lahat ng abogado okay, yung ibang abogado diyan, yung isang abogado diyan na galit na galit kay Tulpo. Oy, wala akong sinasabi Sino 'yon? Pero kilala niyo na 'yon. So yung abogado na sinasabi niya si Attorney Topacio, isang kilalang abogado na magaling talaga. Tapos ginaganon niya lang. Mamaya panoorin natin yan. Tuloy muna natin to. Lalo higit, pag siya na naging congressman, Oo. ako naging governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor de Normante, triple ang ibibigay namin sa inyo. Diba? Sabi ko, triple daw. Ibig sabihin ngayon, panguna pa lang. Pangunang bigay pa lang ngayon. Pag naging governor, vice governor, at tama ba? Tapos congressman, hindi lang isa, hindi lang dalawa, triple daw ang ibibigay. Yaman naman pala. Hanggang kailan kayo magbibigay? Hanggang kailan yung triple na yon? Buwan-buwan ba yon? O kada lang may eleksyon, ganun? Hindi yan sir ang dapat mong ilatag sa mga tao. Dapat ilatag mo yung mga gusto mong baguhin dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam, sa Laguna yata ito Anyway, tuloy natin. Okay na okay yun, syempre Diba? Sino ba namang hindi magiging okay doon? Triple ang ibibigay sa'yo. Yung panguna pa lang okay na Tapos pag nanalo pa, triple Wow! Ang lupit ni sir. Eto, meron pa tayong isa. Ito yung kayabangan naman niya. Hindi. Pakita muna natin yung pagiging para tong si si Mar Rojas Tignan mo naman Ito na sa picture, nakikita niyo yan Halagang sipag yung kanal, di ba? Yung kanal Hindi dapat ikaw ang gumagawa niyan, sir. Yung mga merong nakalaan para gumawa niyan. Hindi mo kailangan gawin yan. Tsaka hindi hindi yan madaling gawin Tignan mo, puno Kita niya yan, puro basura. Malamang diring-diri na siya dyan meron pa isa. Ito naman. Nagpaligo si boss. Uy, mas malupit pa to kay kay Mar Rojas Si Mar Rojas sa palengke lang di ba? Pagbubuhat ng Ito talagang pinagliguan si tatay
sa'yo. Okay pa naman yan si tatay bakit pinaliguan mo? Di naman lumpo yan. Ano pa yan Kayod kalabaw pa yan Ikaw, makapag photo ops lang talaga Istorbo mo pa, naliligo Okay, ito next. Ito malupit, maroas na maroas Hindi si Maroas kasi yung pedicab. Ito naman e-bike. Mas big time Tingnan mo si nanay dito sa baba, parang na ba naman tong tao na to. Ngiti-ngiti pakaway-kaway pa Ayan ba yung gusto nyong gusto nyo maging governor dyan? Gusto nyo iboto? Ito yung attorney Google. Ito si attorney Google. Ayan yun. Ayan yung mga ginagawa niya. Siyempre, malapit na ang eleksyon. Ano pa ba? Ano pa ba dapat gawin? Magpapansin. Magpa-epal. Ewan ko ba? Ito naman yung isa niyang ito naman yung kayabangan niya na binabanatan niya ito kasing issue na to. Ito yung sa kay sino ba yun yung babaeng nakalimutan kong pangalan. Kasi syempre pag haharap ka sa hearing sa pagdinig, kailangan meron kang abogado. So para safe yung mga sasabihin mo kasi under oath ka Hindi ka pwedeng sumablay Kasi pag sumablay ka, gagamitin yun laban sa'yo. Ngayon, ang inaano niya dito, parang kasi si Attorney Topacio, lagi nakaaligid dun sa sa babae. Pangalan nga nakalimutan ko na. Syempre, bilang abogado, ganun talaga gagawin mo. Kung yung kliyente mo ay kailangan ng kailangan na may tinatanong sa'yo, sasagutin mo. Ngayon, parang nababad trip siya. Pero ang ginagawa niya, parinig lang parinig. Bakit hindi niya sabihin nung nandun si Attorney Topacio mismo sa Puro lang siya parinig. Ito. Panoorin natin to. Huwag kang maniwala sa mga lawyer mo. Okay. Ayan ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. And accordingly, kapag nag-file na yung mga victims ng human trafficking, we are telling you, walang bail yan. Right away, ikukulong ka. Lupit. Galing. Talaga namang kala mo talaga. Daming alam Ulitin natin. So, Mr. Chair. Ay, nawala. Huwag kang maniwala sa mga lawyer mo. Okay. Pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay. Talaga namang Ang sinasabihan niya dito is si Attorney Topacio. So, si Attorney Topacio, ganun daw, papahabain ang kaso. Excuse me. Papahabain ang kaso para nga naman maraming ibayad. Yung kada may bayad. Papahabain ang kaso para para kumita. Ganun daw. And accordingly, kapag nag-file na yung mga victims ng human trafficking, we are telling you, walang bail yan. Right away, ikukulong ka. So, Mr. Chair, I want to give to Miss Cassandra Leong. Ayun, si Cassandra pala, si Cassandra. Sorry naman, makakalimutin din Anyway, yan sinasabi niya. Sige, tuloy natin. Republic Act number 6981 para for her to contemplate while she's in our custody. Kasi, basahin mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa mga lawyer mo. Ang yabang Kala mo talaga, abogado yung style ni Sir Daily lamang ang gusto ng mga yan. Bakit inaakusahan mo si Attorney Topacio ng ganun?
Eh, kilalang abogado yan eh. Magaling na abogado yan. Eh, ikaw, ano ka ba? Pamparami ka lang dyan. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course. We know that. Kaya Ginagaya nyo pa sa inyo yung ano eh. Ganyan yung mindset ng ano eh, ng ano eh, yung mga, sige, sabihin natin na hindi ka abogado, pero yung mamera. Wala akong sinasabi ng ano na may mera ka ha. Wala akong sinasabi ha. Pero yung iisipin mo na yung tao na yon na hindi mo naman, na hindi naman ganon o hindi naman siya talagang legit na abogado siya, eh pag-iisipan mo ng ganyan na may mera lang, eh baka ikaw yung ganon. Hindi ko sinasabing ano baka lang yung kasi ganyan ka mag-isip eh. Pag ganyan ka mag-isip, baka nagre-reflect yun sa sarili mo. 'Di ba? Next. si Atty. Topacio, alam mo yan si Atty. Topacio. Ayun, ang daming banat kay Congressman Abante. Ang daming banat kay Jinky Luistro. Ang daming banat sa akin lingkod. So, it's our time to Sa aking lingkod. Sa aking lingkod. get even, no? Alam mo, pahabain niya ang kaso para at least makuha lahat ng pera mo. Okay, sige. Thank you. Thank you, Congressman Fernandez. Ganun pala siya. Sabi dito, parehas hindi siya bugado kaya. Ay, nako. Alam nyo kasi, may kasabihan tayo, yung latang puro lang dakdak, yung maingay, yun yung walang laman. Yung latang puno, maraming laman, tahimik. Pero hindi sa lahat ng bagay na applicable yun. Pero dito, sigurado ako, walang laman. Si Sir, walang laman. Ewan ko sa'yo. Bakit mo pag-iisipan yung abogado na kilala? Imposibleng hindi mo kilala yan. Imposibleng hindi yan pipitsuging abogado yan, si Atty. Topacio. Eh malalaki nga ang hinahawakang kaso niyan. Eh ikaw ba, may hinawakan kang kaso para hamakin mo yung abogado na ganun? Tapos sinasabihan mo pa na parang mukhang pera kasi ang gusto lang daily. Ito yung sagot ni Atty. Topacio. Dan Fernandez, sabi niya, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. Okay. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ng lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her. Ito hindi sinabing porket sinabing humahaba yung kaso o dahil humahaba yung kaso kagagawa na nung nung abogado yun, hindi Depende yun sa kaso mo kung paano tumatakbo yung kaso. Mas gusto pa nga niyang mga yan, mabilis Alam niyo kung bakit? Kasi maraming kliyente yan lalo pag magaling. Maraming kliyente, gusto niya matapos kaagad para sa mga kliyente nila. Akala niyo ba madali abogado? Pinapanood nga ako dyan sa sa Netflix parang yung libro ganong kakapal, tapos i-review mo pa, ipapasa mo pa yung board. 'Di ba? Hindi madali 'yan. Hindi yan para sa sa mga eengot-engot na.
Nakatulad. Alam nyo, dapat talaga magkaroon tayo ng ano ng mga abogado na ay mga kongresista na congressman na na mambabatas na talagang kahit papaano may background sa pag-aabogado Hindi yung talagang lang sikat lang Pero syempre yung iba diyan talagang merong puso sa pagtulong. Kagaya ni sabihin na nating si I'm not sure pero si Senator Go, 'di ba? Talagang tumutulong sa tao. 'Yun yung mga 'yun. Tsaka may abogado rin 'yan. Ewan ko dito kay Dan Fernandez kung hindi ka naniniwala dito sa kay Attorney Topacio o hindi ka kung binababa mo diyan ba't wala ka kasing abogado, ganun. Ikaw lang nagbibida-bida sa sarili mo. Sa bagay, Attorney Google nga pala ang tawag sa'yo. Sige, tuloy natin to. Contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Di ba? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Yun Ayun sinasabi ko, matapang lang siya doon kasi nandun siya. Pero hindi niya wala doon si si Attorney Topacio kaya nakapagganon siya ng salita Dapat kung talagang siga ka, talagang matapang ka, sabihin mo yan sa harap niya. 'Di ba? Sabihin mo yan, hindi tingnan mo hinahamon ka. Tapos anong ginagawa mo? Ako po ay pag ako po ay tatakbong gobernador ganto po, hindi po kayo uuwing luhaan. Pag nanalo po ako, bait doon sa 'Di ba? O eto hinahamon ka ngayon. Katapusan mo na. Tuloy. Ulitin mo sa harapan ko. Tingnan natin kung ano mangyayari. Duwag Duwag ka daw. Ayaw magsalita pag nasa labas. Nagtatago doon sa privilege niya. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Sabihin mo daw sa harap niya. Kung talagang siga matapang ka, Attorney Google, Mr. Dan Fernandez, kung matapang ka daw. Hindi mo daw sa harap ni Attorney Topacio na pinapahaba lang yung kaso ni Cassandra Lee para ubusin yung pera. Talaga naman. Okay. Ano kayang sagot ni dito? Ano kaya magiging sagot ni Mr. Google dito? Huwag ka namang matakot sa akin. Ang late-late ko. May problema pa yung tuhod ko. Pero Kada matakot. Kung sa suntukan siguro, baka madali to si tawag dito si Attorney Topacio, pero sa patelinuhan, ewan ko sa'yo. Baka pulutin ka sa kangkungan. Hindi mo kaya yan. ulitin mo sa harap ko. Yung nagtatago. Hindi mo. Tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing pag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Yun nga bagamat hindi siya abogado, feeling abogado pero wala namang alam sa batas.
The more you Google, the more you know. Ganon? Google ang ano tawag dito? Google ang sandata ni Sir Dan Fernandez. Di ba kaya yan? Matalino yan. Kahit walang Google, kaya kang dalihin yan. Baka manginig ka pag nagdebate kayo. Dapat magdebate sila, no? Ano sa palagay nyo? Comment kayo dyan kung gusto nyo magdebate ito. Dapat magdebate sila. Tignan natin yung lakas ni Mr. Google kung anong saan siya pupulutin pag nagharap tong dalawan to. Parang yung may naalala ko yung isang abogado tapos isang piskal. Huwag na natin pag-usapan yun. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number one, they are lawmakers. Ngayon ang sinasabi. Ayun yung sinasabi ko na, dapat ang mga mambabatas natin ay kahit papaano may alam sa batas. Dapat maraming alam. Dapat nga maraming alam, hindi lang may alam eh. Maraming alam patungkol sa mga batas. Hindi yung basta-basta ka na lang nandyan. Tapos pwede ka namang sigurong parang exam lang yan eh. Bago ka mag-exam, i-review mo muna lahat. Bago ka magsalita, bago ka sabihin na natin sa recitation sa school, bago ka mag-recite, syempre i-review mo muna yan, pag-aaralan mo. Hindi yung pag nandun ka na tsaka ka babanat ng babanat. Tapos wala rin naman palang kahulugan, wala rin naman palang meaning yung sinasabi mo. Ano mangyayari sa'yo? Puro na lang ba Google, sir? Bakit kaya siya ba't kaya siya nag-downgrade sa pagiging gobernador? And hindi ko alam downgrade ba yung gobernador? Ba't kaya siya tatakbo ng gobernador? Hindi siya magtutuloy sa Congress. Bakit kaya? Ano kayang malaking dahilan niya doon? Bakit siya mag-gobernador? Sa palagay niyo? Paano kang gagawa ng batas? Okay. Ikaw ay walang alam sa batas. Oh. Ouch naman, sir. Paano ka tinawag na mambabatas kung wala kang alam sa batas? Or paano ka gagawa ng batas kung wala kang alam sa batas? Ewan ko ba? Ang dami-dami nyo dyan pero wala kayong parang wala akong naririnig na kayong ginagawa na para sa bayan. Yung ikakaginhawa ng mga Pilipino. Batas na ikakaginhawa ng mga Pilipino. Wala akong naririnig na ganun. Ang ginagawa nyo lang dyan sa Quadcom, puro kayo patawag ng ng witness. Kung sino-sino pinapatawag nyo dyan. Bakit? Sino may utos sa inyo? Puro lang kayo puro kayo Quadcom, puro kayo patawag. Wala namang nangyayari. Puro lang ganun, puro lang daldal, puro lang salitaan. Kaya kayo nandyan, kaya kayo nagpapatawag ng ganyan para may gawin, para may idea kayo na gumawa ng batas para sa mga ganyang bagay. Hindi yung patawag kayo ng patawag tas wala naman kayong ginagawa. Ayun lang, patawag lang, upo lang sila doon. Tapos anong puro daldalan lang. Dapat iniisip niyo yan eh. Dapat iniisip niyo na ito kaya pinatawag to, ganito gagawin natin. Gagawa tayo ng batas para dito sa sa ganito, sa mangyayari na to. 'Di ba? Ganun dapat. Kaya nga kayo mambabatas eh. Ano kayo? Ano tawag diyan? Yung nakatambay lang diyan.
Puro lang kayo pabida ba? Pabida. Yabang ko eh. Dapat. Kung ano yan, si ano, hindi nyo alam, mga abogado, yung gusto lang yan, maubos yung pera mo. Ay, putyan, galing. Anyway, tuloy. Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. Ayun nga parang wala sir eh. Parang siya lang ang nag-ano. Hindi masamang magtanong. Dan Fernandez, hindi masamang magtanong sa mga, kung meron ka nga, ayun nga sinasabi ni sir, kung may legal team ka, hindi masamang magtanong. I-google mo pag wala ka na, pag di mo naintindihan, itanong mo, ganun lang din naman yun eh. Diba sa amin din sa Banateros, pag may hindi ako na-gets, ano yun, boss by, ano yung, di ko ba gets yun, papaliwanag nila. Pag hindi mo alam, hindi masamang magtanong. Ang masama, yung magbagaling ka na wala ka namang alam. Ayun ang bad trip. Nagbibida-bida ka pero wala ka naiintindihan. Bad trip talaga yun. Sabi ko sa'yo. Parang ang Jollibee. Bida-bida. Bida ang saya. Itanong mo sa kapwa mo, man na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga. Ayun ang ganda nung sinasabi niya. Actually, tinuturuan niya pa nga eh. Dapat tinuturuan sir, iyaan mo siya eh. Diba? Hayaan mo na lang yan siya sir, kasi wala naman, ewan ko, wala siyang walang mangyayari kung tuturuan mo yan, tapos hindi naman siya makikinig. Wala, syempre, ma-Friday, bida ako eh. Ay, hindi mo ako pwedeng kasi kongresista ako. Sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings but in all proceedings. Ayun nga parang ayaw nilang parang gusto nila laging sumagot si si Cassandra eh. Ano lang yun witness lang yun hindi yun hindi yun akusado Tapos parang mag-style kayo, akusado na yung tao. Ewan ko. Civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw pa nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yun nga daw. Pinakita na daw sa kanila yung batas. Pinakita na sa kanila pero ayaw nilang sundin. Alam mo kasi Attorney Topacio, sila ang nasusunod diyan sa sa Quadco ay sa sa Congress eh. Pag nagpatawag sila dapat ang masunod. Ganon. Hindi yung po pwedeng kayo yung may batas. Wala, kami ang batas dito. Sagtatawanan pa sila diyan. Nakita niyo yung sinasabi niya. Dapat alam naman natin na uubusin lang niya ng pera mo. Bakit hindi mo yan sinabi nung nandun si Attorney Topacio? Nagsalita ka nung wala. Sinasabihan ka ni Attorney Topacio na duwag ka daw. Ulitin mo daw yun sa kanya. Tignan natin kung anong sagot mo. Wala hindi naman siya yata nasagot kung anong palusot lang ang niya sinasabi niya Ganun talaga pag walang alam, wala talagang alam.
Hanggang ano na lang, hanggang ang gagawin ang mga wala kasing ano, alam niyo, mga wala kasing alam. Ganito 'yan eh. Yung wala ka nang alam tas mayabang ka pa. Dodoblehin nila ng yabang para magbuka silang may alam. Kahit di naman nila alam. Ang sabi ni Atty. Topacio, okay naman mag-Google. Walang problema. Okay talaga mag-Google. Kasi nandun naman yung mga batas eh. Nandun nga yun eh. Reliable naman yan eh. Ang problema, ini-interpret mo sa sarili mo na hindi mo naman alam yung ibig sabihin yung konteksto ng buong batas. So wala kang legal team. Dapat meron ha. Kasi kung abogado ka, okay lang kahit wala. Alam mo yan, magigets mo yan. Pero kung wala kang kung hindi ka naman alam nating hindi ka abogado, tapos wala kang legal team, ay ibang na yan, usapan na yan. Bakit wala? Tsaka isa pa, kayo mga kongresista, mambabatas ang tawag sa inyo, mambabatas. Hindi kung ano-ano dapat ang inaatupag nyo. Ang inaatupag nyo dapat gumawa ng batas para sa mga sa Pilipino, para sa atin, na magbibigay ng kaginhawaan. Hindi yung kung ano-anong pabida nyo dyan. Wala puro na lang, wala. Matatapos na yung yung tawag dito, term nyo na wala kayong ginawa na puro puro daldal lang dyan. Hanggang gano'n na lang ba tayo? Huwag naman sanang gano'n. Dapat kahit papaano kayo, pwede namang o sige, nagkamali ako. Mali ako, sir. Ganun. Sige, mali kami. Pwede naman kayong umamin eh. Hindi nagyayabang pa eh. Pag mali. Bumawi na lang. Gawin na lang tama yung mga dapat gawing tama. Para kasing kayo dyan eh. Mga siga kayo eh. Sa Senate wala namang ganyan eh. Sa inyo lang naggaganyan lahat eh. Anyway mga pare, hanggang dito na lang po muna ang ating video. See you again next time. Ingat kayo. God bless po.